Good day mga ka-idol, pasadahan muna natin ang inyong double header Wednesday ng inyong PBA. Sa first game nga, naglaban ng SMB kontra sa Terra Firma Jeep sa score na 110-91. Nanalo nga ang SMB at nakapasok na sila sa semifinals na kung saan 5 player nga ng SMB ang nasa double figure sa panguna ni Junmar Fajardo na siya rin ang naging best player of the game na kumana ng 25 big points at 22 big rebounds. Samantala si Romeo 19, Perez 18, Truliano 18, Cruz 11. Samantala ang Terra Firma Jeep, 4 na player lang ang nasa double figure. Diliano 23, Holt 18, Kyungson 18, Kahilig 12. At sa tagpong ito, nagkaroon nga ng injury si Junmar Fajardo. Bagamat nagkaroon ng injury, ay kinaya pa rin ni Junmar Fajardo dalhin ang SMB para makapasok sa semifinal. Sa second game naman, naglaro ang Tropang Giga kontra sa Rain or Shine Elasto Painters sa score na 110-109. Very thrilling ang naging performance. Nanalo ang Rain or Shine at ito na nga ang kanunahang pagpasok ng Rain or Shine Elasto Painters sa semifinals sa pagbabalik ni Coach Yeng Yao. 6 na player ng Rain or Shine ang nasa double figure na kung saan si Mamuyak nga ang naging best player of the game na kumana ng 25 big points, Clareto 17, Santillan 15, Dato 11, Nocom 11 at Eldeponso 10. Samantala sa Tropang Giga, 4 na players ang nasa double figure, William 32, Optano 27, Pugoy 22 at Cobontin 10. At ito nga ang semi-final match-up, kompleto na po ang maglalaban sa first game ngayong Friday, ang San Miguel kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa second game naman, maglalaban ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Meralco Bolts. Best of 7 series po ang nasabing laban, kaya inaabangan ang match-up ng Meralco at ng Barangay Ginebra dahil magre-rematch po ang dalawang panig matapos nga ang Philippine Cup na kung saan natalo nga ang Northport Batanguer ng Terra Firma Jeep. Agad-agad pinakawala na ng Northport Batanguer ang kanilang wingman na veteran na si Jeff Chan. Ayon nga sa isang report, hindi na binigyan ng extension contract ng Northport Batanguer si Jeff Chan. Kaya naman isa sa mga interesadong kupunan daw na gustong mapaglaro or kunin si Jeff Chan ay ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Tinitingnan pa kung makakaya pa ba ni Jeff Chan na makipagsabayan sa mga bata ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Kung hindi man daw ito mapapirma ng Magnolia Pambansang Manok Timplados, ay malaki ang posibilidad na magsasama sila ni Greg Stotter sa MPBL para sa Manila Stars. Kaya inaasahan na hopefully makakuha ng slot si Jeff Chan sa Magnolia Pambansang Manok Timplados at makakuha ng kampyonato bago pa ito tuluyang magretiro sa PBA. Samantala, matapos nga ang magandang performance ni Isaac Go kontra sa San Miguel Bermen, ito na, pinag-uusapan na nga ang naging performance ni Isaac Go na kung saan kamatchup nga niya si Junmar Fajardo. Hirap na hirap si Junmar Fajardo habang kamatchup si Isaac Go. Patunay lang na ito na nagkakaedad na si Junmar Fajardo at hindi na niya kaya pang makipagsabayan sa mga batang player na big man ng PBA katulad ni Isaac Go. Sa ganda ng ipinakita ni Isaac Go sa series nila kontra sa San Miguel Bermen, napatunayan na ito ni Isaac Go na kayang-kaya niya itaas ang kanyang level ng paglalaro. Matatandaan, nagkaroon nga ito ng ACL injury dahilan para umupo ito ng 1 taon mahigit, pero ito unti-unti nang naibabalik ni Isaac Go ang kanyang forma na kung saan nakapaglaro nga ito sa Gilas Pilipinas at sa Ateneo. Sa ganda ng kanyang ipinapakita sa Ateneo, dahilan para kunin ito sa first round ng Terra Firma Jeep at inaasahan kung sakali man kunin ito ng Magnolia Pambansang Manok via trade, ay malaki ang tsansa na magpapakawala talaga ng mga players ang Magnolia para maging kapalit si Isaac Go, at malaki ang may tutulong ni Isaac Go sa Magnolia Pambansang Manok Timplados dahil ang karamihan sa mga big man ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ay nagkakaedad na at this time pwede itong itandem kay Ian Sanggalang at hopefully si Isaac Go na ang magiging future big man ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Ano sa tingin nyo? Sino kaya ang posibleng magiging kapalit ni Isaac Go
papunta sa Terra Firma Jeep na kung saan kinakailangan na magpakawala talaga dahil sa bigat na ng value ni Isaac Go. At hopefully sa mga susunod na konferensya, kung hindi ito makukuha ng Magnolia, ay mas lalong magiging legitimate contender na ang Terra Firma Jeep kung hindi sila magpapakawala ng mga players na sa kanilang current lineup ngayon at kukuha na lang sila ng iba pang mga players sa paparating na PBA draft na kung saan napakataas din ng kanilang magiging slots dahil sa mga nakaraan konferensya ay natalo sila at nasa baba o sa pinakamababa ng standing. At ito pa, ayon nga sa isang report, pagkatapos ng stint nito sa Japan ay tuluyan na ngang pinaalam o na maalam si Carl Tamayo sa Japan at bumalik sa Pilipinas para magpakondisyon. Ayon nga sa isang report, hindi na ito maglalaro pa sa ibang bansa, depende sa magiging offer kung meron man. At gusto ngang ni Carl Tamayo kung sakali maglalaro ito ay doon na sa Korea. Bagamat meron hinihintay si Carl Tamayo ng mga offer, ayon sa isang report, malaki ang tsansa kung hindi man ito magugustuhan ni Carl Tamayo ay papasukin niya na ang PBA or papasok na ito at magpapalista na sa paparating na PBA annual draft na kung saan sa July nga gaganapin. At malaki ang tsansa na isa sa mga interesadong kupunan na kukuha kay Carl Tamayo ay ang NLEX Warriors na kung saan pinakawalan nga nila ang kanilang big man na si Brandon Ganuela Soser. So naghahanap ngayon ang NLEX Warriors ng isang legitimate big man na makakatulong kay Robert Bolick Jr. Kaya aabangan natin kung aabot pa ba ito sa NLEX Warriors. Ganon, napakataas ng tsansa. Baka second pick or third pick makukuha na agad si Carl Tamayo ng ibang kupunan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche, Ronald Berswidad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Rafael Branya, Criston Mariscal at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook page ko, pakilike, pakipollow, pakishare. Ganon din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko, Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.